sugar. Ay nako, mas matindi epekto sa kalusugan natin. Ano po? Magandang umaga kay Jerry Arances, ang lead convener ng Power for People Coalition, Executive Director po ng Center for Energy, Ecology and Development o SEED. Hi Jerry, magandang umaga sa iyo. Good morning, Alvin, at good morning sa iyong mga tagapakinig ngayong umaga. Narinig mo ba o nakita mo ang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin? Wala raw epekto sa rates ang nangyaring serye ng yellow at red alert. Kaya nagulat ako nung sinabi ni sure ba si Secretary doon? Kasi sa mga previous experiences, talagang tumataas po eh. What do you think? Nagulat din ako doon, parang masyado siyang confident about it. And we will hold her accountable sa sinabi niya. Kasi tama ka, Alvin, in the past, at yun naman yung logic ng isang spot market, di ba? Pag bumabagsak yung supply, at mataas yung demand, talaga namang kumbaga nakakaapekto sa presyo ng kuryente. Right? Na binibenta doon. At nakita natin yun in the past. In fact, iniimbestigahan na namin ngayon doon sa aktual na 3 araw na yun kung ano ang naging behavior ng presyo ng kuryente sa spot market. And most likely, marami naman sa mga electric cooperatives at even sa Meralco ay kumukuha sa spot market. So makikita natin doon, bagamat may recent intervention ang ERC na i-caution yung, kumbaga parang may cap. Pero let's see, kasi sa aktual na investigasyon makikita natin yon eh. But definitely, dun sa binitawan ni Secretary Garin, kung totoo man yun, ay papasalamatan natin siya, no? Kung totoo nga na hindi tataas ang presyo ng kuryente dahil doon sa rotating brownouts. Pero kapag napatunayan na hindi yun ang nangyari, I will hold her accountable about it. At sa dulo ng lahat naman ay dapat niyang patawan ng kaukulan na penalty ang NGCP at yung iba pang mga companies na naging dahilan ng rotating brownouts na yan. Ang mahirap nito, Jerry, ang ending, ang tao walang choice. Dahil papatak lang sa kanyang bill. Tayo yung naabala, tayo ang nainitan, tayo ang lumabas kako sa labas at nagpahangin. Ang dulo, tayo pa rin pala ang sasagot sa kapalpakan ng ilang players sa energy industry. Tama yan, Alvin. At ito na yung matagal na nating sinasabi naman na ang result kasi ng isang rotating brownouts. At marami ng investigasyon dyan in the past na billions yan in terms of impact sa economy. Kasi yung mga businesses, at may mga nakikita tayo ngayon na nakakabahalang mga news, no, na halimbawa may nag-post na isang lolo niya na hindi na kinaya na, kumbaga, kailangan kasi ng electricity para mag-nebulize and everything. Marami pang ibang kaso. Ito lahat ay pwedeng kumbaga ihapag natin sa Department of Energy kasi ang ibig sabihin nito yung 3 araw ito na rotating brownouts at to some extent may mga blackouts. Kailangan talaga ng mas mataas na level ng kumbaga penalties. In the past kasi, at ito yung panawagan natin sa ERC even to the extent na meron tayong petition sa Power for People at ganoon din sa mga ibang electric consumers na itaas yung yung mga penalties hinggil dito kasi yun na nga, ang sistema natin sa power sector pass on lahat, parang walang risko yung mga players dito, transmission ka man, distribution, or lalo na yung generation, kasi in the past generation talaga yung main culprit ng mga rotating brownouts, lalo na yung mga coal plants sa Visayas at sa Mindanao. At yun yung kumbaga parang sinasabing, hindi, kailangan natin ng base load para may 24/7. Pero sa pag-aaral namin sa SEED, pinapakita na in the past talagang unreliable yung mga yan, lalo na sa peak season, kasi yun nga yung argument natin na hindi na natin kailangan ng mga bagong coal plant, hindi na natin kailangan ng mga bagong gas plant. Ang kailangan natin, mas madaming renewable energy. At dito namin pinoposition, Alvin, na kailangan yung strategy natin ng renewable energy, lalo na sa solar PV system na inatake ng Meralco nitong nakaraan,
ay importante yan para i-reduce yung demand side. Kasi sa panahon ng peak season talaga, tumataas yung demand side, di ba? And one way na strategy talaga natin dyan is sa reduction ng demand side din ay mag-solar PV yung taong bayan. Kasi at hindi lang yun, hindi lang yun nire-resolve ang demand side. Ganon din yung affordability, lalo na sa panahon ng crisis. Okay, sige, balikan ko yung rates. Paano mangyayari, Jerry, kung bigla na lang nasa bill natin? Ang problema mo dyan sa bill, Meralco man o sa electric cooperatives, bayad muna bago reklamo eh. Kasi Yan. may due date kaagad yun eh. Yung mga Yes. tawag dyan ay automatic generation rate adjustment mechanism Yes. na automatic. Kung wala hearing, kailangan bayaran mo. O anong Yes. gagawin ng Power for People para maiwasan yan? Katulad ng in the past, talagang magre-result to sa pagkakaso. Kasi yan yung pinaka-problema natin doon sa power sector natin, 'di ba? Na privatized at mercy sa market. Kaya nga at the end, kailangan talagang repasuhin yung batas. Kailangan talagang i-overhaul na yung IPIRA. Napapanahon yun, Alvin, kasi 25 years ngayon ang IPIRA ngayong taon na to eh. So pero kapag lumabas na ire-reflect sa ating bills by kumbaga billing period, ay obligado talaga na ang mga katulad ng Power for People Coalition, ganoon din ang ibang electric consumers, most likely ibang electric consumer groups nag-iisip na ng ganito, ay kumbaga magpipetisyon tayo sa ERC about that. At eventually kung kinakailangang magsampa ng kaso, kailangan talagang magsampa ng kaso para kumbaga kunin yung hustisya na yon na hindi dapat ganoon. Pero ultimately, Alvin, kailangan din talagang baguhin na yung batas eh. Kasi at mercy talaga tayo. Alam mo, yung nabanggit mong yung matanda, yung sa nebulizer, binanggit lang dito ng mga staff namin, listener namin yun, Jerry. Siyempre, kailangan nga kamo ng kuryente para sa kanyang karamdaman. O, yan, namatay, yung matanda. Viewer namin Tama. yun dito. Gusto ko namin interview yung mga kamag-anak. Kaya lang, busy sila sa pag-aasikaso sa burol. Pero can you imagine, akala lang ng mga nandun sa matataas, ang epekto sa negosyo lang. Hindi po. May epekto siya sa ordinaryong mamayan, lalo na po yung mga high blood. Naku, bawal pa namang mainitan ng todo ang mga yan. Paano kung madaling kung tanghaling tapat yan, nuknukan ng init, kahit sabihin mo nag-uulan, malinsangan pa rin, Jerry. Tama. At kaya ginigiit ko talaga, Alvin, yung proposal natin doon sa House and sa Senate, at including sinabit namin yan sa Office of the President, na magkaroon ng pilot project, lalo na dito sa panahon ng crisis, na mag-deploy ng 1,500,000 watt na solar PV na may battery. Kasi it will only account to 27 billion compared dun sa pinag-uusapan na bilyon-bilyon Tapos ang laki-laki ng savings. 1,200 pesos sa Meralco rate to, comparison to Meralco rate na hindi pa kasama yung tinaas na bago So ang laki talaga ng Ano ibig mo benepisyo. sabihin, Jerry? Bibigyan lahat, magpapamudmud ng gobyerno ng solar panels? Hindi naman kinakailangang kumbaga parang dole out eh. It's pwedeng combined mechanism yan eh ng through siyempre unahin natin ang 4Ps kasi may programa naman talaga doon, may batas hinggil diyan, yung may mga nasa mga itong mga matatanda natin kasama doon. And then siyempre hanggang 200 kilowatt per month, kilowatt hour per month, na kumbaga kasi yun yung pinaka-vulnerable sa panahon ng krisis. Ba't hindi Sa 1 daan million, sa 27 million ang kwentahan namin, Alvin eh. Ba't hindi mo idaan sa mga employers? Ipa-salary deduction mo sa mga empleyado? Pwede din. Oo. Pwede din. Kasi pwede namang through SSS at Ayun. pwede rin through Pag-ibig. Kaya nga. So pwede kung Yes, definitely. kung may paraan. In fact, itong diba? itong nakaraan, Alvin, yung Maharlika Fund ay nag-invest ng 15 billion doon na naman sa pagbili ng petroleum products, 'di ba?
pwede naman kasing mag-invest dun eh. At ang laki-laki ng kapakinabang kung 1,200 yung makukosyon agad every month dito sa ating mga pinaka-vulnerableng sektor. Kung gusto may paraan, pag ayaw may Yes. dahilan. Ganun lang yun, di ho ba? Tapos sa dulo, nanakawin lang din naman pala ng mga politiko. O di mas maigi nang mapunta sa atin kaysa nanakawin. Di ba? Wala Actually, silang yan yung isang kahirap-hirap. pinaka-argumento natin, Alvin, ano? Kasi kung halimbawa, pag sinuspend natin yung pangatlo sa pinakamataas, which is yung VAT at taxes ng gobyerno, ang laki-laki nun sa billing natin. At ilagay mo yun doon sa dapat na deployment ng 1 million solar rooftop PV system na may battery. Hindi dapat mas marami tayong naiwasan na nangangailangan ng mga nebulizer at iba pa. Aircon man lang sa panahon nung kumbaga tanghali ay maiiwasan natin yon ng mabilisan. Sige, thank you, Jerry. Mabuhay ka at mabuhay ang Power for People Coalition, okay? Thank you. Maraming salamat din, Alvin, at mabuhay ka at ang iyong mga tagapakinig. Thank Salamat. you. Yan po si Ginoong Jerry Arances, ang lead convener ng Power for People Coalition at Executive Director ng Center for Energy, Ecology and Development o SEED. Sa oras na 6:40